Gandang umaga po. Good morning everyone. At narito tayo ngayon, no? Para purihin ang Diyos. Tama po ba? Yes. Narito tayo ngayon para itaas ang pangalan ni Jesus. Amen! Palapakan mo si Jesus. Hallelujah! So, napakaganda pong awitin yung narinig natin kanina. Talagang, yung si Lord, no? Kapag si Lord po talaga ay nangusap sa atin, miski po sa awitin po ay malalagay po tayo sa presensya niya eh. Iko-comfort niya tayo ng Panginoon. So, ganun po ang Diyos. Ganun po ang ating Panginoon. To, sobrang bait po ang ng Panginoon. Kaya nais po ng Diyos lagi tayo i-comfort. Nais po ng Diyos lagi tayo po binapasaya. Kaya nga po, sa oras na ito, nais ko pong itaas ang ating Panginoon through our message. Our message for today is the tricks of the devil has no place here. Alam niyo po, marami pong taktika. Wiles, pakana, bitag. Ang ginagawa ngayon ni Satanas para magkaroon siya ng pagkakataon sa buhay natin. At yun po yung pag-aaralan natin sa umagang ito na hindi magkaroon ng pagkakataon na lugar si Satan sa ating buhay. Ang pinakamahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano, yung lumayo po tayo. Yung hindi natin, hindi tayo magpapadala sa kagustuhan ng devil, sa kagustuhan ni Satanas, kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay natin. So dito po sa divine will, the tricks of the devil is no place here. Naniniwala ako na sa matagal nating pagsasama ay wala nang lugar si Satanas sa ating buhay. Wala na siyang pagkakataon sa ating buhay, sa ating sarili. Sapagkat doon na sa krus ng Kalbaryo ay pinagtagumpayan na ni Jesus ang lahat ng ito. Purihin ang Panginoon. So bago tayo magsimula sa mensaheng ito, nais ko pong tumayo ang bawat isa. At hindi natin mapagsama ng Holy Spirit right now. So, Lord, hallelujah. Naniniwala ko, Panginoon, yun through the Holy Spirit, through the blood of Jesus, ay magkakaroon ng bagay. At aalisin mo rito in the name of Jesus. Walang puwang si Satanas sa lugar na ito. Walang puwang si Satanas sa buhay namin. Walang puwang si Satanas sa pamilya namin. Sapagkat kaming lahat ay binalutan na ng dugo, kinobert na ng dugo ni Kristo. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, ang message mo, Lord, ang siyang manguna sa aming Panginoon. So lahat ng pakana ni Satanas ay winawasak ko in the name of Jesus. Wala siya kapangyarihan. Lalo na sa pagkatapos ng mensaheng ito. Malalaman niya kung gaano ang Divine Will Church, kung gaano ang anak ng Diyos, kung paano siya palayasin sa pangalan ni Kristo sa taga Nazaret. Kaya, O Diyos, basbasan mo ang mensaheng mo ito sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay makinig ng iyong salita na magkaroon ng puwang ang iyong espiritu, hindi ang espiritu ng devil, kundi ang iyong espiritu, Panginoon, ang siyang magtagumpay sa aming buhay. Kaya nilalapit namin, Panginoon, ang aming pong puso, ang aming tainga, ang aming buhay sa mensaheng ito. Kaya pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Sige po, makakaupo. Pagkatapos po ng mensaheng ito, mayroon pong gaganapin na dedication ng bata. At maganda pong makinig muna ng salita ng Diyos bago po ang dedikasyon sa batang yan, no? So, the tricks of the devil has no place here. Sabihin mo nga, walang lugar si Satanas sa'yo. Hallelujah. Totoo po yun. Wala pong lugar si Satanas sa atin.
So, in Ephesians chapter 4, verse 27, the Bible says, ang sabi po ng Bible, pakiano nga, ayaw. Tiny. Ayaw. Ay, hindi nakasaksak. Na ito. Diyan, saksak mo doon. Okay, Ephesians chapter, ano mo muna sa Ephesians? Lagay mo muna sa Ephesians. Ephesians chapter 4, verse 27. Ito po yung message niyo na huwag nating bigyan si Satanas sa ating buhay. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo siyang bigyan ng... So, alam niyo kung meron man bagay, kung meron man tayong matinding kasalanan, hello, alam niyo, lahat natin pinagbibintangan kasi si Diablo kasi, si Satanas kasi. Alam niyo wala naman siya magagawa eh. Wala naman magagawa. Kaya nga po nakakagawa sa ating buhay. Yung po yung pinakamasama sa atin eh. Binibigyan natin ng chance. Sabi nga nandito, ng pagkakataon sa 27. Sa verse 27 ay Ephesians, kaya nga nagkakaroon tayo ng kasalanan dahil binibigyan natin ng lugar sa buhay natin. Alam naman natin kung anong gawain ni Satanas. Gawain ni Satanas. So, ang gawain ni nag-come sa ito, natin yung gawain. Bakit bibigyan natin ng buhay? Wala namang ginawang mabuti sa Satanas sa atin. Kaya kailangan wag natin bibigyan. Yun po yung gawain ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. Kaya po kapag nabigyan ng church, kaya nga church, kahit anong mangyari, kahit anong bikabiguan, kahit anong sakit na maganap, kahirapan, kakulangan, na mangyari sa ating buhay,
Huwag nating bigyan ng pagkakataon makapenetrate si Satanas sa ating buhay. Huwag nating nakawin yung joy na nasa ating loob. Huwag nating hayaing alisin ito, yung binigay sa iyo. Yung sabi nga ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. Kapag binigyan po natin ng pagkakataon yung joy na nakawin yan, papatayin ang iyong kasiyahan. Wawasakin ang iyong buhay. Kaya nga po, no, marami pong relasyon ngayon, marami pong pamilya ngayon, wasak. Bakit nawawasak? Dahil sa pamilya na yun ay kakataon makagawa si Satan. Mumurahan. Pare-pareho na nagsisihan. Wala na Kaya tuwan-tuwa si Satanas makagawa. Binibigyan natin siya ng chance sa ating buhay, sa pamilya. Kaya ang buhay po natin minsan laging wasak eh. Wala pong ibang kawawa kundi tayo. Kapag binigyan natin ng chance si Satanas sa buhay mo. Walang ibang kawawa kundi tayo. Walang ibang talo kundi ang pamilya mo. Walang ibang kundi nagwagi si Satanas sa ating sarili. Alam nyo, ang kasalanan, hindi naman basta-basta nakakapasok yan eh. Hindi nakaka-entra yan sa ating buhay. Kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon si Satanas sa iyo, hindi yan makakagawa. Bakit ba si Eve, siya sa tinatanong ni Satanas. Yung po yung chance na yun, pagkaka-chance na yun ni Satanas, yung po yung ginuhuli sa atin eh. Yung po yung kinukuha sa atin na Satanas, yung magkaroon ka ng atensyon sa kanyang mga pakana, sa kanyang mga tricks. Kaya nakakaroon ng pagkakataon si Satanas, kawawa po tayo. Sumang-ayon naman to si Adam sa pakana ni Satanas kay Eve na siyang naging dahilan ng paglaganap ng kasalanan sa ating buhay. Lumawak ng lumawak ang kasalanan. Alam nyo, sa nakikita ko, no? Sa buong mundo, maging sa Pilipinas, maging sa ating buhay, ang laging nabibigyan ng chance natin ang ating galit. Sa konting bagay, nag-aaway. No? Simple misunderstanding yung pinag-aralan natin. Minsan sa konting hindi pagkakaunawaan, nabibigyan ng pagkakataon si Satanas para tayo magalit. Nabibigyan ng chance sa maraming bagay. Yung pagpatay na lang kay Abel eh. Hindi makaka-penetrate si Satanas kung hindi pinahintulutan ni Abel. Kung ibinigay niya sa Diyos yung pinakamagandang na handog, doon na lang nabigyan ng chance si Satanas na makagawa sa buhay ni Cain. So wag natin bigyan ng pagkakataon si Satanas sa oras na ito. Sabi mo sa iyong katabi, hindi natin pahintulutan si Satanas na makapenetrate sa buhay natin. No? Kaya nga po, naalala ko po yung sinabi ni Apostol Pablo eh. Ano po yung sinabi ni Apostol Pablo? Be angry and do not sin. Pwede naman po magalit. Wala pong masama kung magagalit tayo, pero wag tayo magkakasala. Sabi po ni Apostol Pablo na, dito na, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Huwag nating hayaan lubugan ng araw.
ang ating galit. Alam po ibig sabihin nito? Na huwag hayaan sapagkat kapag hinayaan natin, makakagawa na nabibigyan mo na ng lugar si Satanas. Makapenetrate na si Satanas sa ating buhay. Kaya nga, huwag nating bigyan ng pagkakataon si Satanas. Amen? Amen. Palapakan mo si Jesus. Be angry and do not sin. Napaka-importante po. Yung hindi tayo magkakasala sa ating pong galit. Si Jesus nagalit naman eh. Nagalit naman si Jesus, yung nakita niya marami nagbebenta doon sa templo eh. Pero ang galit niya po sa pagpapatuwid, sa pagdidisiplina. Pero hindi siya nagpadala sa galit. Hindi siya nagkasala. Kaya nga, be angry, pwede naman magalit sa tamang paggagalitan. Sa tamang po nga pag-aano ng ating dibdib. Para matuwid ang ating kapatid. Pwede naman magalit. Ang hindi pwede, yung magkasala dahil sa galit. Tulad ng ginawa ni Cain. Wag natin hayaan lubugan ng araw. Alam nyo, kapag ang galit natin ay buong magdamag ay nandoon yung galit. Pag-gising mo ng umaga, hindi na po ito galit. Puot na to. Iba po yung puot, mas matindi po yan kaysa sa galit. Ang puot po ay nakapagbibigay ng paghihiganti. Ang puot po ay nakapagbibigay ng kung anumang bagay na nais nating gawin sa ating kapwa. Kapag pumasok po, kapag nabigyan ng pagkakataon si Satanas, kapag binigyan natin ng chance si Satanas, pero pumarito si Jesus para bigyan ka rin ng pagkakataon. Kung ibibigay mo, surrender mo ang iyong buhay sa Kanya, lahat ng iyong sin, lahat ng mga bagay na umahad lang sa iyo, ay Kanyang papawiin. Hallelujah. Yung magalit na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi nagkakasala. Kasi kapag hindi ka nagkasala sa galit mo, walang chance si Satanas na paglaruan ka. Walang pagkakataon si Satanas na wasakin ang buhay mo. Yun po yung buhay eh. Buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Alam nyo, kapag ang galit ay hindi natanggal, kapag ang galit ay naging nakimkim na, nagkaroon na ng kimkim sa dibdib natin, nabigyan mo ng chance si Satanas. Nabigyan na natin ng pagkakataon si Satanas na mag-apoy ito. Pinag-apoy ka na ni Satanas sa iyong galit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, do not let the sun go down on your wrath. Huwag hayaan na lubugan ng araw ang iyong galit. Kim-kim. Sino po dito nagkaroon na ng ganun? Nagkaroon ng kim-kim na galit. Yung hanggang ngayon, hindi ko pa siya napapatawad. Kasi sakit. Kasi sakit yung ginawa niya eh. Church, mas masakit pa ba yan sa ginawa natin kay Jesus? Ito ba mapapantayan ng sakit sa ginawa natin kay Jesus? Nakatapos nating magkasala, ay inako niya ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan? Siguro walang papantay sa pasakit na ginawa ng tao kay Jesus. Pero bakit napatawad? Sabi nga, kapag marunong ka magpatawad, papatawarin ka rin ng iyong amang nasa langit. Dapat po marunong tayo magpakumbaba, matuto tayo magpatawad sa ating kapwa. Huwag nating hayaan lubugan ito, huwag nating hayaan na makapenetrate sa ating buhay si Satanas. Huwag nating hayaan ang kimkim ang maghari. Amen?
Ano yun kapag naghari na ang kimkim o puot, galit, walang pagpapatawad, walang pagpapakumbaba, hindi ka natatantanan. Sabi ni Satanas, hindi na kita tatantanan. Sa iyong galit, hanggang sumabog na ito. Pero ang tao, ang anak ng Diyos sa Divine Will Church, sabi mo, hindi naman kami ganon. Alam mo, gusto makita ni Jesus ngayon na hindi natututo kang na magpatawad. Natututo ka na hindi bigyan ng pagkakataon si Satanas sa buhay mo. Alam nyo, kung mayroong mang isang bagay na magagawa natin sa buong araw na ito, ay yung hindi natin mabigyan si Satanas ng pagkakataon sa ating buhay. Kung mayroong mang bagay na gustong mangyari sa iyo ng ating Panginoon, ay yung siya lamang ang maghahari sa buhay mo. Kung mayroong mang bagay na dapat mangyari sa ating kalooban, ay hindi po yung galit. Yung hindi mabigyan ng pagkakataon si Satanas. Amen? Pagbibintangan mo si Satanas, talaga naman, talaga siya. Talaga nag-aabang talaga si Satanas eh. Inaabangan niya na bigyan mo siya ng pagkakataon para siya. So alam ko naman dito sa atin, the devil is not welcome here nor in my life. Because our heart and my home does not belong to devil. Naniniwala ko and I am not giving him a place to stay. Paano natin gagawin? Paano natin, Pastor, paano po magawa na hindi natin mabigyan ni Satanas ng pagkakataon? Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba? Ano nakikita mo? Okay ba? Palakpakan natin sa Panginoon, no? Alam mo si Brother Kagawad, John, ay kasama ko po lagi yan. Dito ngayon siya. So, kung meron mang bagay na magagawa, yung hindi mo mabigyan ng chance si Satanas. Naniniwala ba kayo walang pagkakataon si Satanas sa church na ito? Yes! Hindi natin bibigyan siya ng pagkakataon. Yes! So, the devil has no place here. Paano mangyayari yan, Pastor? Dapat maging opposition ka, true opposition. Alam niyo yung opposition? Di ba mayroong administrasyon? Mayroong opposition. Sino ang administrasyon ng kasamaan ay si Satanas. Dapat doon sa administrasyon ng Satanas, maging opposition ka. Ano po ibig sabihin, Pastor? Yung opposition. Ibig sabihin, yung devil, yung si Satanas, walang lugar na sa'yo. Walang lugar na rito. Kapag sinabing opposition, kakontra ka. Kinokontra mo lahat. Yung mga gagawin ni Satanas sa'yo, alam mo na kagad. Oy, Satanas, alam ko na gagawin mo. Gusto mo mag-away kami magkaibigan, no? Magkapatid, no? Wala ka. Lalo mo siyang inisin. Puntahan mo yung kaibigan mo. Makipagbati ka roon. At hayaan mo ang Espiritu Santo ang pumagitna sa inyo. Amen po ba? Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. So maging opposition po tayo sa paggawa ng masama. Ano po ba yung opposition, Pastor? Siguro naman lahat kayo, yung iba dito, hindi ko naman lahat. Siguro naman, hindi naman mukha opposition kayo, no? Yun lang. Alam mo yung opposition? Naririnig natin yan eh. Kaya ngayon, banatan ng banatan eh. Dahil sa tatakbo si ganito, tatakbo si ganon. Ang opposition po, kumbaga sa Facebook, binablock mo na siya.
Binalak mo na siya. Para maintindihan nyo. Virus. Kung paano maging oposisyon sa devil? Paano nga, pastor, para maging kontra kami? Para hindi makapenetrate, pastor, si Satanas. Kasi lagi akong galit eh. Konting bagay, galit ako, pastor eh. No? Hindi lang ako matira ng ulam eh, talagang. Magbahalo ang balat sa tinalupan. So wag natin bigyan ng chance. Ang number one pong dapat natin gawin para maging oposisyon tayo ay submit yourself therefore to God. Submit. Ibig sabihin submit, pasakop. Magpasakop tayo. Kumbaga, ikaw yung sisiw, si God yung inahin. Andun ka sa ilalim ng kanyang ng pakpak. Kapag nasa ilalim tayo ng pakpak ng Panginoon, kailanman hindi ka kayang galawin ni Satanas, hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon sapagkat sinasabi mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. Amen. Submit yourself therefore to God. Pangalawa, na para maging oposisyon tayo, resist the devil. Labanan mo siya. Labanan mo yung mga gumugulo sa iyo. Labanan mo yung mga bagay na gagawin ni Satanas, yung temptation, yung anumang bagay, labanan mo. At lalayuan ka. And he will flee from you. Sabi doon, lalayo siya sa iyo. Aalisan ka niya. Kapag nakita po ni Satanas na wala siyang chance, ako wala akong chance pala rito. Alam na nito yung tricks ko. Alam na pala dito, nakablock na pala ako. Parang gano'n, nakablock na pala ako sa Facebook nito. Lalayuan ka na, anong mangyayari? Aalisan ka na ni Satanas. Pero kung bibigyan, i-entertainin mo siya, aba, mapapalabang ka. Brother, sister. Kaya ang ating pong pinag-aaralan dito, huwag bibigyan ng pagkakataon si Satanas sa ating buhay upang tayo ay magtagumpay sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na iyo at aking Panginoon. Amen! Hallelujah! Submit! Sabi dito, submit! Submit means kahit anong mangyari. Kahit anong mangyari, pahirapan ako, magkasakit tayo, mawalan tayo. Submit, nakasubmit tayo lahat, anong mangyari, hindi ako magtataksil sa Diyos. Kahit anong mangyari, hindi ako papatalo sa gawa ni Satanas. Kahit anong bagay na ginagawa sa pamilya ko, kahirapan, nangyayari, walang trabaho, ay hindi ko pa rin bibigyan ng pagkakataon si Satanas sa buhay ko. May paninindigan. Submit, yun po yung ibig sabihin ng submit. Ano po yung ibig sabihin ng resist? Resist means to standing firm against the devil. Talagang tumayo tayong matatag sa harapan ni Satanas. Lalabanan kita, Satanas, sa pangalan ni Jesus. So, napakahalaga po yung submit and resist. Kapag yung dalawa pong ito ay napapunta sa ating buhay. Yung sinasabi po ni James, kapag ito ay napapunta sa ating buhay, pasakop at labanan ang dyablo. Alam mo, kapag alam mo to, you submit and resist, parang tinanggalan mo ng pangil sa Satanas. Na kahit kumagat sa'yo, hindi ka na masasaktan. Na kahit anong gawin sa buhay mo, hindi ka na mapapapekto. Ano yung ibig niyo sabihin, pastor? Parang yung presence, yung manararamdaman yung presence ng Lord. Parang hindi umaalis sa'yo. Parang mararamdaman mo yung blood of Jesus. Yung binuhos sa'yo. Kinuberan ka through the blood of Jesus. Mararamdaman mo
na wala nang kapangyarihan si Satanas sa iyong buhay. Kag ikaw ay magpapasabik at lalabanan mo si Satanas. To God be all the glory. Yung ibig sabihin, hindi ka na kayang tulonggisin. Yorme na yan, ha? Hindi ka na, di ba, Satanas, hindi mo na ako matutulongges. Dahil tatanggalan kita ng pangil. Bago mauso ang scam, Satanas na pauso niyan, eh. In-scam tayo, eh. In-scam ang tao. Yeah. Scammer yan, eh. So, anong gagawin natin? Ano sabi ni Pablo tungkol dyan? Sabi po ni Pablo, Ephesians chapter 6 verse 11, put the whole armor of God. Wow! Pastor, ang ganda. Maganda kung hindi mo naman, put the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Wiles, ibig sabihin tricks. Pakana. Lahat ng pakana. So sabi ni Apostol Pablo ay, kailangan kapag opposition ka, isuot nyo ang armor of God. So opposition po dapat tayo. Put the whole armor of God. Yun po yung sabi. Alam nyo po, kung ano po yung armor na tinatawag? Ano po yung baluti? Alam nyo, isang bagay lang ito na tatayuan natin na armor ito ng God. Tatayuan natin. Naniniwala tayo maraming armor of God. Naniniwala tayo na salita ng Diyos ay panlaban. Naniniwala tayo ang panalangin ay isang armor. Naniniwala tayo lahat, pero isang bagay ang ituturo at tatayuan natin ngayon. Ang armor of God. So, put the whole armor of God. Bibigyan natin si Satanas. Bibigyan natin ng ikagagalit niya sa atin. Ibig ko na sabihin, ang put the whole armor of God, gamitin mo yung buhay mo, yung binagong buhay ng Diyos sa buhay mo, gamitin mo kay Satanas! Ipakita mo sa kanya na ikaw hindi na anak ni Satanas. Kapag binago na ako, iba na yung suot ko, iba na yung armor ko, iba na yung gali ko, iba na yung kinatatayuan ko. Kaya Satanas, wala lugar sa aking buhay dahil yung buhay ko noon na inapi mo, winasak mo, ay hindi na ngayon dahil ang armor ko ngayon ay yung armor ng aking Panginoon. To God be all the glory. Ang binagong buhay sa akin ng Diyos. Ano po yun? Yung meron kang tamang relasyon. Yung meron tayong relasyon sa Diyos, sa Panginoong Hesus. At tayo po'y namumuhay. Hindi na sa pakana ni Satanas. Namumuhay na tayo kundi sa salita na ng Diyos. Amen po ba? Amen. Put the whole armor. Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo Pakibukas please. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Alam mo, dumarating po yung bagong nilalang Kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, yung armor of God ay dumarating po sa atin. Yung binagong buhay ng Diyos ay darating sa atin. Lalang ito ng Espiritu Santo. Sabi nga dito, the old has come. The new creation has come. The old is gone. Yung dating buhay mo, wala na yun. Kumbaga yung dating buhay mo na lagi na lang winawasak ni Satanas. Yung dating buhay mo na parati na lang magulo. Yung dating buhay mo na hindi na walang mangyari. Ngunit ngayon, yung sinabi ni Apostol Pablo, ang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isang bago ng nilalang.
binago na ang iyong buhay. Kapatid, binago na ang iyong buhay. Kung meron kang binagong buhay ng Diyos, gamitin mo yung armor na yan. Kapag may ginagamit mo ang binagong buhay sa Diyos, hindi makakagalaw si Satanas. Maniwala ka. Hindi makakagalaw si Satanas. The old is gone and then the new has come. At ang darating na yung bago. Kung saan takot na takot si Satanas, yun yung darating eh. Yung bago. Yung bagong buhay natin, yung binagong buhay, ang tunay na weapon po natin laban kay Satanas. Paano tayo makakalaban kung hindi binago ang buhay mo? Once na hindi binago ang buhay mo ng ating Panginoon, ibig sabihin nagpapatalo ka pa kay Satanas at binibigyan mo pa siya ng pagkakataon. So ang weapon po natin ngayon, ang armor natin na armor of God, ay yung binagong buhay sa iyo ng Diyos. Amen? Yung Espiritu ng Diyos na naninirahan sa iyo, na siya nagbago ng buhay mo. Malaking problema ito yung kay Satanas kapag ikaw kapag nangyari yung ganon. Tandaan nyo, walang Kristiyanong nagtagumpay spiritually na naroon pa rin siya sa dating buhay. Sino yung spiritually na moment o nangyayari sa buhay po natin? Walang Kristiyanong nagtagumpay sa dati nating buhay. Ang taong nagtatagumpay spiritually ay yung binagong buhay ng Diyos sa buhay mo. Dahil wala nang gumugulo sa iyo, wala na si Satanas sa iyo. Nilalayuan ka na, nilalayasan ka na ni Satanas. Amen po ba? Palapakan mo naman si Jesus. Paano ba yun? Kayo ba meron personal na testimony na may binago sa iyo ang Diyos? Pastor, oo. Hindi na ako nagagalit sa umaga, sa gabi na lang. Bago na ako. Hindi na araw-araw. Hindi na araw-araw, pastor, na nagagalit ako. Kumbaga, may oras na lang. Binigyan ko na rin siya ng time. Hindi pa rin na yun. May chance pa rin doon si Satanas. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, ibig sabihin, lumalaban ka na kay Satanas. Nire-resist mo na siya. Wala na siyang place para makagawa sa buhay mo. In Ephesians chapter 6, sabi doon, therefore, take up the whole armor of God. You may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Kaya isuot nyo. Isuot na natin the whole armor of God. Buo. Ibig sabihin, buo ay marami ito eh. Nagbabasa ka na ng Biblia, nananalangin ka na. Yung dati mong buhay, hindi mo na ginagawa. The whole armor of God. Kapag suot-suot mo the whole armor of God, yung ginawa ng Diyos na experience mo sa buhay mo, at sabi doon, makakatagal ka sa laban. Kahit anong laban ng buhay, makakatagal ka. At ang sabi doon ni Apostol Pablo, kapag natapos ang laban, matatag ka pa rin. Matatag pa rin tayo nakatayo na hindi natinag ni Satanas. Naalala ko tuloy yung parable na ito. Dalawang bahay na isa nakatingdig sa buhangin na isa nakatingdig sa batuhan. Hindi mo makikilala po ang tunay na anak ng Diyos kapag hindi dumarating ang problema. Ang storm ng buhay. Makikilala lang po natin ang isang Kristiyano kapag dumating na ang malaking problema sa buhay niya. Dahil doon nang nakikita kung makakagalaw si Satanas sa buhay niya. At sabi doon, yung nakatayo sa buhanginan ay bumagsak. Dahil nakapasok, nakapenetrate si Satanas. Pero yung sinabi din doon sa parable na yon, yung isang bahay nakatayo sa ibabaw ng bato ay hindi bumagsak, naging matatag pa rin. Nakatayo pa rin sa ibabaw na bato.
Dahil ang kapangyarihan niya, ang kapangyarihan ng bahay na yon, dahil nagiging matatag yon, ang tunay na kapangyarihan niya, yung binagong buhay ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? The whole armor of God. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. That you may be able to withstand in the evil day. And having done all to stand. Ganyan po yung oposisyon. No? Pasabit sa Lord. Lahat sa bitag ni Satanas. Malapit na po tayo. 3 oras na lang, tapos na tayo. So, number 2, para makatagal tayo, the devil has no place here. There's no place to your life. Walang lugar sa buhay mo, sa pagkatao mo. Number 2, ay the devil has no place here. Number 2, reminders. Sabihin nyo, reminders. True reminders, the devil has no place here. No place to your life. Ulit-ulitin mo ito, remind. Ulit-ulitin mo ito sa isipan mo. At ulit-ulitin mo ito na may tapang sa dyablo. Na ikaw sa Satanas ay walang lugar sa akin. Sapagkat alam mo, kung araw-araw, binabantayan ka ni Satanas. Kung paano magbantay si Jesus sa buhay po natin, gayon din magbantay si Satanas kung mabibigyan mo siya ng pagkakataon. Kaya uulit-ulitin mo. Sa iyong isipan ako'y binago na ng Diyos. At si Jesucristo na ang nagpapatakbo ng aking buhay. Ako'y pinalutan na ng dugo ni Kristo. Kaya Satanas, wala ka ng lugar sa akin. Hindi ka na makakagawa sa akin. I-remind mo ito. Ulit-ulitin mo ito. Sapagkat ang Diablo, si Satanas. Kaya maging handa tayo, be alert. Sabi dito, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Paikot-ikot si Satanas. Binabantayan. Kung makakagalaw siya sa'yo. Binabantayan ka. Kung paano magbantay ang Diyos, ganun din yung pagbabantay. Kayo double time. Kaya sabi niya, be alert, maging handa. Sober mind. Ibig sabihin, alerto eh. Madaling makilala. Ibig sabihin, ang gawa ni Satanas. No? Sapagkat si Satanas ay bantay sarado sa atin. Yung Diablo nakaating kaaway ay parang leon daw na umatungal. Leon na naghahanap, aali-aligit, na naghahanap ng malalapa. Masusunggaban. Alam nyo, mayroong pangyayari sa Bible, maging si Jesus ay gusto yung siluin. Amen po ba? Jesus, kung ikaw na tao ka, tayo, ay si Jesus na Diyos na nagkatawang tao, bago nag-ministry, ay hinintay muna ang Espiritu ng Diyos na bumagsak sa kanyang buhay. Alam niya ang galaw ni Satanas. Kaya hindi po na nag-ministry si Jesus. Nagpabaptize muna siya. Nagpabaptize muna siya kay Juan Bautista. At hinintay muna ang pagbaba ng dahab. Ang Holy Spirit. At nagbukas ang kalangitan. Bago siya gumawa. Meron yata naghahanap. Bago siya gumawa. After that, 40 days and 40 nights. Nagayuno si Jesus. At nang siya lumabas, gutom, pagod, puyat, si Jesus. Alam mo, ginagawa ng paraan ni Satanas eh. Wasakin, alam mo ba?
ang pinaka matinding pagwasak ni Satanas sa buhay natin ay yung pagsamba natin sa Diyos. Kaya umaligid si Satanas para sirain kung paano natin pinaglilingkuran ng Diyos. Binabantayan tayo kung paano tayo nagsiserve, kung paano tayo sumasamba sa Diyos. Ayaw niya ito. Dahil kung tama ang pagsamba mo sa Diyos, hindi siya makakapenetrate. Kaya binibigyan niya ito ng daan. Gawin mo tinapay yan. Sabi niya kay Jesus, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. No? Pag sa atin, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Maging sa pestahan din. Pesta ngayon. Sorry. And then, pagkatapos po ng doon, the devil, sabi doon, in Matthew chapter 4, verse 8, again, the devil took him upon on an exceedingly high mountain. Dinala siya, halika Jesus. Sabi ni Satanas, sabi niya, halika Jesus. Nakikita mo ba yan? Nakikita mo ba yan? And showed him all the kingdom of the world and their glory. Nakikita mo ba yan? Lahat ng yan? And he said to him, at sabi ni Satanas sa kanya, all these things I will give you. Nakikita mo yung kayamanan na yan? Lahat ng yan, ibibigay ko sa'yo. Sabi ni Satanas, dinadaya siya. Winawasak yung kaisipan ni Jesus. All these things I will give you if you will fall down and worship me. Di ba Jesus? Madali lang? If you will fall down and worship me. What the Bible says? What the Bible says? Ano sabi po ng Bible? And he said to him, all these things I will give you. And then Jesus said to him, nung nakita ni Jesus, binawasak mo ang pagsamba ko sa Diyos, ha? Dahil sa katauhan siya ng tao. Satanas, wala kang pagkakataon. Sinabi niya kay Satan, alam mo Satanas, wala kang pagkakataon sa akin. Kaya nga sabi niya, then Jesus said, away with you, Satan! It is written, for it is written, sapagkat masusulat, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Lumayas ka, Satanas! Wala kang lugar sa akin, sapagkat nasusulat, ang Panginoon Diyos mo lamang ang dapat mong sambahin, at siya lang ang dapat nating paglingkuran. Nakapenetrate pa si Satanas? Hindi! Kung ganyan tayo lumaban, kahit anong gawin ni Satanas, wala siyang magagawa sa buhay mo! Hallelujah! Hallelujah! Kaya ulit-ulitin natin sa isipan natin, dahil may matatamis na panlilinlang si Satanas. Hindi siya binigyan ng pagkakataon, sinisilaw niya si Jesus sa material na bagay. Sa kayamanan. Alam nyo, ang pinaka kalaban ng tao, ang material na bagay at ang kayamanan. Marami po sira dyan. Ay! Sorry. Paki na. Alam nyo, walang lugar si Satanas. Walang lugar si Satanas, no? Kapag sinilaw tayo, ay palayasin natin siya, tulad ng ginawa ni Jesus. Natapos na po tayo para maiandog na yung bata, tulog na. 2 oras kalahati na lang. Di ba yung naalala yung binatang mayaman? Gustong-gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba yung binatang mayaman? Gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon.
Nagawa mo ba ito? Yung 10 commandments, nagbibigay ka ba ng tithes? Inaano ba ang ama't ina mo? Opo, lahat yan. Nagawa ko na, isa na lang bagay. Tinignan siya ni Satanas. You should look at him and love him. One thing you lack, isang bagay na lang kulang. He said, go sell everything you have. Lahat ng bagay na kayamanan mo sa buhay, ibenta mo at ibigay mo sa mahihirap, and you will have treasure in heaven. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Then come, follow me. But the man, ito pong taong ito, man's fell face down, nalungkot siya, nang marinig niya yung sinabi ni Jesus, sapagkat hindi niya kayang maging empty ang kanyang buhay. Mas sinasamba niya ang kayamanan kaysa kay Jesus. Kung sinasamba mo si Jesus, ano man ang sabihin sa iyo ni Jesus, si Jesus ang sasusundin mo. Tama po ba ako? Kapag sinunod niya yon, hindi naman siya paghihirapin ni Jesus eh. Tinitignan lang ni Jesus kung gaano niya sa sinasamba ang Panginoon Diyos. Amen? To God be all the glory. He went away, lumayas, because he had great wealth, sa sobrang yaman niya. Wino-worship niya ngayon ang kayamanan. Pangatlo, alisin na natin. There is no place here. Sabi niyo, believe. Sabi ko, nyo. Isa lang nagsalita eh. Sabihin nyo, believe. True belief, walang pagkakataon si Satanas. Kapag naniniwala ka, natutulungan ka ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo, walang kapangyarihan, lugar si Satanas sa buhay mo. So anong dapat gawin, Pastor? With all your heart. And lean not unto in own understanding. Huwag tayo matatangay sa ating sariling kaunawaan. So verse 6, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct path. Hallelujah. Trust in the Lord. Kapag naniniwala ka, dapat nagtitiwala ka sa Diyos ng buong puso. With all your heart. At huwag kang magtatangay sa sarili mong una. Because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Okay, tamang.
Na, na, 1931. Tao. Para maging tunay na anak ng Diyos, kailangan maniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos. Na si Jesus ay namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Na si Jesus ay muling nabuhay para sa iyong pananampalataya. Amen? Na si Jesus ay nagbabago ng buhay. Believe in the Lord Jesus. And you Hallelujah!